pampaserong bus ng araro ng sasakyan at karinderya sa Nueva Ecija. Mag-asawang natutulog sa pool, parehong patay. Ang buong detalye at kwento ng nakaligtas, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Budget season na. National Expenditure Program ng susunod na taon, sinubitin na sa Kongreso. Pero ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP, hindi popondohan. Mga senador, babantayan daw ang budget para maiwasan ang mga gustong magsingit. Ilan sa top 15 contractor ng flood control projects ng gobyerno pinuntahan ng News 5. Pangulong Bongbong Marcos may idaragdag pa raw sa listahan. Aeroplano ng Philippine Coast Guard binuntutan ng fighter jet ng China sa Bajo de Masinloc. Habang dalawang warship ng Amerika naglag din sa lugar. Sa kaso naman ng missing sabongeros, meron daw mga ebidensyang hawak ng CIDG pero hindi na isama. Pag-isiwalat yan ng isa sa mga inakusahang pulis sa kaso. Pulis nagwala, namaril ng aso at sumalakay pa sa maling bahay. May isang sugatan. At sa pabaong pampagood night, kilalanin ang viral jeepney passenger princess. Patay ang mag-asawang natutulog lamang sa karinderya matapos itong araruhin ng isang pampasaherong bus. Nadamay pa sa disgrasya ang isang SUV. Sugatan naman ang driver ng bus na maharap sa patong-patong na reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagmistulang latang na-UP ang SUV na ito matapos salpukin ng pampasaherong bus sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, kinaladkad ng bus ang SUV at kasamang nabangga ang isang karinderya sa tabi ng highway. Nahati sa dalawa ang karinderya at naararo ang mag-asawang natutulog sa loob. Dead on the spot ang mag-asawa. Natagpuan sila sa ilalim ng mga bakal at yero. Naulila nila ang kanilang dalawang anak. Sugatan naman sa tuhod ang may-ari ng SUV matapos makailag sa pagragasa ng bus. Nasa labas daw sila ng sasakyan nang mangyari ang disgrasya habang naghihintay sa kanilang anak. Nakita po ng asawa kong dumadating na mabilis yung bus. Nakita niya po kasi yung gulong tumurit. Nung nakita niya tumurit, tinulak niya ako at baka raw po ako masalpok. Kaya po nagkasugat din po yung paa ko. Iniisip pa raw nila ang mag-asawa sa karinderya pero Naipit po silang mag-asawa eh. Hindi naman po namin sila matulungan kasi po yung kuryente, baka umakuryente kami. Kaya tumawag na lang po kami ng mga pulis. ayon sa mga pulis, pasado alauna kaninang madaling araw, biglang kumabig sa kabilang linya ang bus na biyaheng Santa Rosa. Tiempong nakaparada sa gilid ang SUV. Nakaladkad ito ng bus hanggang sa madamay na nga ang karinderya. Kitang halos dumikit na ang marurot na bus sa pangharang na yan ng isang establishmento. May tinamaan ding tubo ang bus kaya sumirit ng tubig sa kalsada. Sugatan ang driver ng bus. Ligtas naman ang 6 na pasahero nito. Patuloy pa ang investigasyon sa disgrasya. Handa namang magbigay ng paunang tulong ang kumpanya ng bus na Solid North sa mga naulila ng mag-asawang namatay. Maharap naman sa kasong damage to property, physical injury at homicide ang driver ng bus. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay na ang 15 anyos na estudyanteng binaril ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng paralan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. 5 araw na natili sa intensive care unit ang biktima bago pumanaw. Hindi siya agad na operahan dahil unstable ang kanyang kondisyon. Naunang pumanaw ang 18 anyos na suspect matapos itong magbaril sa sarili. Noong August 8 nangyari ang pamamaril kung saan nagtalo pa ang dalawa dahil hindi raw tanggap ng suspect ang kanilang hiwalayan. Critical pa rin ang dalawang estudyanteng nabagsakan ng semento mula sa isang kondo sa Quezon City. Nanghihingi ngayon ng tulong pinansyal ang mga magulang ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nakaratay pa rin sa intensive care unit o ICU ang dalawang estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento sa Tomas Morato sa Quezon City kahapon. Nagpapakatatag lamang ang kanilang mga magulang. Gauge namin, lumalaban siya kaya kailangan lumaban din kami para sa kanya kasi sa amin siya kukuha ng lakas. Tanging dasal lang din ang pinangahawakan ngayon ng mga magulang ng mga bata na napuruhan sa ulo. Hindi rin po namin kayang makita na ganun yung naging itsura ng anak namin, parang naging lantang gulay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa pamilyang pamunuan ng gusali. Tanging homeowners pa lang ng condominium ang lumapit at nagpaabot ng pandagdag gasto sa gamutan.
Nananawagan niya ng pinansyal na tulong ang mga biktima dahil sa lumulubong gastusin nila sa ospital. Kambal na estudyante at kanilang kaibigan ang nabagsakan. Nasugatan at ligtas na ang lagay ng isa sa mga kambal habang kritikal ang dalawa. Ayon sa magulang ng kambal, mabait, inosente at achiever ang kanilang mga anak. Kaya napakasakit para sa kanila na makitang hirap ang mga ito sa kanilang kalagayan. Base sa investigasyon, dumaan daw muna 3 biktima sa convenience store ng gusali para bumili lamang ng tubig pagkalabas ng eskwela. Dito rin naman daw kasi yung daan nila pauwi nang mangyari naman ang aksidente. Kanina, binalikan ng mga tauhan ng Department of Building official ng Quezon City ang kondominium na pinanggalingan ng bumagsak na semento. Pinakasinuri nila ang nasirang bahagi ng palitada. Nasa gilid siya nung antena na kinabit. So maaring may naging epekto yung pagkabit ng antena kaya na-disturb siguro yung palitada. Halos 30 taon nang nakatayo ang gusali. May compliance order na rin na ipinataw rito noong nakaraang taon patungkol sa kawalan nila ng maintenance program. Subject kasi ng inspection namin palagi is yung mga structural. Titingnan namin yung mga column kung maayos pa yung mga biga. Aminadong LGU, hindi basta may papasara ang kondominium dahil sa insidente. Iniutosan nilang palitan ang palitada ng buong gusali. Pinalalagyan din nila ng canopy o pangharang sa debris ang gusali habang ginagawa ang rehabilitasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinuntahan mismo ng News 5 ang ilan sa malalaking contractors ng flood control projects ng pamahalaan. Nadiskribe ding nakatenga na lamang ang mga proyektong hindi pa tapos. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Isa sa mga mayor na tumugon sa panawagan ng Malacanang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang kontrata sa flood control projects, si Pasig City Mayor Vico Soto. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Diretsahang sinabi ni Mayor Vico na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa. Pagmamay-ari umano yan ng naging katunggali niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. At hindi lang yun, may koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng mga kumpanyang ito. Nasa iisang gusali lang ang St. Gerard Headquarter, pero tikom ang bibig ng mga opisyal. Sa ngayon po, sir, wala po kayong makausap dyan. Pero dito, depende po sa advice na lang po ng management. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Mga pandemic yan na ginagawa na hindi nga gumagana. Dito sa mismong kinatatayuan ko nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila, gumagana naman ang pumping station pero hindi raw ito 24 hours na operational. Sa Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Dapat tapos na. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos at wala pa rin kaming balita kung nailagyan na ba ng makina o gumagana na ba. Nang hingan namin ng pahayag ang mga diskaya, tanging ang mister lang ni Sara ang sumagot sa amin. Sabi niya, totoo raw ang sinasabi ng isang Facebook post na mga politiko ang nakikinabang sa kickback ng mga proyektong ito. Ayon naman sa DPWH-NCR, ongoing pa ang pag-iinspeksyon at kanilang audit sa flood control projects. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga pangalan pang ilalabas si Pangulong Bongbong Marcos. Susunod pa rin yung iba, especially yung mga roads, mga bridges, lahat po yan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi pabor si House Majority Leader Sandro Marcos na manguna ang Kamara sa investigasyon ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon sa Presidential Son, makabubuting hintayin ang direktiba ng Malacanang. Una nang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga kontraktor na nakinabang umano sa bilyones na proyekto. Ayon kay Congressman Marcos, pwede raw tumulong ang Kamara sa investigasyon sa pamamagitan ng pagkalap ng dagdag impormasyon.
Una nang idinawit ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ang ilang mga kongresista na kumikbak daw sa flood control projects. Why would the body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Bokya o walang alokasyon para sa susunod na taon ang isa sa paayuda ng pamahalaan. Ito po yung AKAP o yung Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Base yan sa sinumiting National Expenditure Program ng DBM sa Kongreso. At sa gitna ng kontrobersya sa mga palpak ng mga flood control projects, kapansin-pansin din ang mas malaking pondo ng DPWH kaysa sa DOH. Nasa frontline ng balitang yan, Maran Enriquez. Nasa Kongreso na ang bola matapos isumite sa kanila ng Department of Budget and Management ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program o yung proposal para sa 2026 national budget. Pinakamalaki pa rin ang alokasyon sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. Sinundan niya ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nahaharap sa kontrobersya dahil sa mga palpak umano na flood control projects. 881 billion pesos ang nakalaan sa ahensya. Sumunod ang Department of Health na may 320 billion pesos. Pero kung si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang tatanungin, nakahihiya na mas malaki pa raw ang budget ng DPWH sa DOH. Noong pumalya raw kasi ang flood control projects ng DPWH, wala raw ibang pinuntahan ng mga nagka-leptospirosis dahil sa baha kundi sa public hospitals. Ayon sa DBM, 274.9 billion pesos ang inilaan sa flood control projects sa 2026. 272.2 billion pesos dito ay para sa DPWH, habang 2.593 billion pesos ang mapupunta sa MMDA. At kung ngayon ay zero subsidy ang PhilHealth, sa susunod na taon ay popondohan na yan. 53.3 billion pesos ang alokasyon sa PhilHealth sa ilalim ng pondo ng DOH. Ang nabokya o nakatikim naman ng zero budget para sa 2026, ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matatandaang masigasig sa pagsusulong ng AKAP funds noong nakaraang taon si House Speaker Martin Romualdez. Given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Nang matanong naman si House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing kung ipaglalaban ba nila ang AKAP, pag-uusapan pa raw nila ito. We really see the value of AKAP. We've been seeing how it's been helpful to many of our constituencies. Ang dami pong natutulungan. Wala pang pahayag dito si Romualdez, pero tiniyak niyang bawat piso ng pondo ay may saysay. We will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? If yes, we will support it. Sa kabila niyan, may inilaan namang 113 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na programa ng DSWD. Mas mababa naman ang inilaan na pondo sa Confidential at Intelligence Funds sa 2026. Mula sa 12.1 billion pesos ngayong taon, 10.77 billion pesos na lang ang ilalaan dito. Pinakamataas pa rin makakakuha ng Confi at Intel Funds ay ang Office of the President with 4.5 billion pesos. Mananatili namang walang confidential funds ang Office of the Vice President. Sabay sa pagsusumite ng DBM ng National Expenditure Program, inanunsyo ng Kamara ang ilang pagbabago sa pagbuo ng budget bill. Kabilang dyan ang pagtatanggal ng small committee na nakatoka sa pagkolekta sa lahat ng amendments sa budget at ang pagbubukas sa publiko ng budget deliberations hanggang sa bicameral conference committee. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. Sa kanya namang pahayag, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasa sa lalong madaling panahon ang pambansang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Babantayan naman ng mga senador ang 2026 budget para masigurong walang maisisingit na hindi dapat. 100% rin daw na magiging transparent ang budget process. Narito ang aking report.
Bago pa mag-umpisa ang mainit na deliberasyon sa 2026 national budget, malinaw ang paninindigan ng Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na bawal ang singit, lalo na kung hindi ito dumaan sa tamang proseso. Isa sa mga tinutukoy ni Gatchalian ay ang charter change o CHA. Wala raw ito sa orihinal na panukalang budget ng Kamara at Senado, kaya hindi ito dapat biglang susulpot sa BICAM. Doon talaga nagkakaroon ng malaking problema dahil pag dinagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Hindi naman na-propose sa NEP. So hindi naman tayo pwedeng magpasok ng isang napakalaking aktibidad na hindi naman pinopropose ng executive. Kanina, opisyal lang tinanggap ng Senado ang 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management o DBM. Malinaw ang layunin ng Senado, mas bukas, mas transparent at mas makabuluhan na budget deliberations. Simula September, isasagawa ang budget briefings pero ngayon, hindi lang gobyerno ang may boses. Kasama na sa pagdinig ang civil society, budget experts at pati mga lokal na opisyal. The hearing is designed for us to listen to them and to get feedbacks. Pwede silang mag-suggest. For example, pag nakita nila na masyadong malaki pa rin ang budget sa flood control, kung nakita nila na yung flood control project sa lugar nila hindi maayos, pwede silang mag-comment. Para masigurong walang taguan, naipasa na rin ang Senate Concurrent Resolution No. 4. Layunin itong gawing transparent ang budget process mula budget proposal, amendments hanggang sa final version. We agree that when any of our colleagues will seek clarification on particular insertions or realignments or amendments, then the chairman of the Finance Committee will divulge the identity or identities of the proponents of the amendments on the floor to make it of record. At hindi lang basta dagdagang amendment, dapat may malinaw din na pagbawas o pagkukunan ng pondo. Part of the solution as well as appeal to our colleagues who wish to submit amendments is to assist the committee to look for sources for those amendments as well, Mr. President, because looking for sources is much more difficult than adding. Maging ang mga komento mula sa publiko pinaghahandaan na rin kahit pa raw milyon-milyon na magbigay ng reaksyon online. Sabi nga ni Gatchalian, kung bawat piso ay binabantayan ng publiko, mas nagiging matino ang paggastos ng gobyerno. Sa huli, target ang isang budget na bukas, malinaw at para sa tunay na pangailangan ng bayan, hindi para sa personal o pampulitikang agenda. Binuntutan ng fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Sinubukan ding itaboy ng China ang dalawang warship ng Amerika sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Sakay ng Cessna Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard, sumama ang News 5 sa aerial patrol ng PCG patungong Bajo de Masinloc. Matapos lang ang halos kalahating oras, tanaw na namin ang malawak na bahagi ng West Philippine Sea sa taas na 1,000 feet. Matapos tila mapahiya ang China sa salpukan ng sarili nitong mga barko sa Bajo de Masinloc, ang tanong ngayon, gaganti ba o mas titindi ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea? Isa sa pakay ng PCG na hanapin ang nasirang CCG vessel at makita ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang namataan namin ang mga barkong pandigma ng Amerika na USS Cincinnati at USS Higgins Destroyer 30 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Maririnig mula sa aming eroplano ang pagdaboy ng Chinese Navy 568 sa barkong pandigma ng Amerika. Bukod dyan, pakalat-kalat ang 100 barko ng China Coast Guard at militia. Maya-maya pa nang narating na namin ang Bajo de Masinloc, pero dumating ang fighter jet ng China. Mula dito sa kinaupuan ko ay natatanaw natin itong Chinese fighter jet na bigla na lang lumitaw nung tayo ay nakarating mismo sa general vicinity ng Scarborough Shoal. Lumapit ng 200 hanggang 500 feet mula sa PCG aircraft ang Shenyang J-15 fighter jet ng China at ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers. What makes it more dangerous is that gumagalaw kasi siya. The mere fact that the jet fighter is doing such drastic maneuvering without following a safe path
I think that made it more dangerous. Kasabay niyan, ilang beses nagpalitan ng radio challenge ang Chinese warship 553 sa PCG aircraft. Umabot sa 20 minuto ang pagmanman ng Chinese jet fighter. Dito na nagdesisyon ang aming piloto na lumayo sa Bajo de Masinloc para hindi na mauwi sa disgrasya. So far this year, this is the first time that we saw jet fighter intercepting a routine MDA flight being conducted by the Philippine Coast Guard. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, tinapoy nito ang USS Higgins Destroyer na pumasok sa Bajo de Masinloc nang walang pahintulot ng Beijing. Pero ayon sa PCG, nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations ang mga barko ng Amerika sa bahagi ng WPS. Hindi na itaboy ng China mga barko ng Amerika at nananatili sa West Philippine Sea. Hindi naman naispatan ng PCG ang China Coast Guard vessel na nawasak kamakailan dahil sa banggaan. Una nang sinabi ng PCG na baka hinata ng ibang Chinese vessel ang barko para kumpunihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. May karagdagang Black Hawk choppers ulit ang Philippine Air Force. Malaking tulong yan para mas mabantayan ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Formal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang 5 dagdag na Black Hawk helicopter na binili ng Pilipinas mula sa Amerika. Pinangunahan ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang turnover ceremony sa Clark Air Base sa Pampanga. Ito na ang ikatlong batch ng brand new Black Hawk helicopter na dumating sa bansa. Bahagi ito ng 32 units na in-order ng Pilipinas noong 2022 na nagkakahalaga ng 32 billion pesos. With 27 in our inventory and the nature of missions that we fly, I think the face of the Air Force right now is the Black Hawk. This means extending our operational tempo with improved speed, reach, and safety. Sabi ng Air Force, subok na ang kakayahan ng Black Hawk sa iba't ibang operasyon, kabilang ang disaster response. At sa gitna ng mga banta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinaghahandaan na rin ng Air Force ang paggamit sa Black Hawk para sa external defense. Katunayan, pinag-aaralan ng dagdagan ang fuel capacity nito para tumagal sa ere. Kapag nagkaroon na siya ng auxiliary tanks, mas mahaba ang kanyang endurance, which means mas matagal siyang makakalipad. And from Palawan, kayang-kaya niyang lumipad towards our areas in our exclusive economic zone. Target na matapos ang delivery ng karagdagan pang helicopters sa susunod na taon. Kapag nagkataon, magkakaroon na ng 47 units ng Black Hawk ang Philippine Air Force. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Goryo pero posible pa rin umulan. Bahagyan na rin humina ang bagyo matapos itong maglandfall at sumabit sa kabundukan ng southeastern Taiwan. Bagamat nagpapulan pa rin ang buntot nito sa Batanes, mababawasan na ang ulan doon dahil hihina pa ang bagyo habang papuntang China. Yun nga lang, lalakas ang ihip ng habagat sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Kaya't maulan na umaga pa lamang bukas sa Mimaropa, Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Uulan na rin sa tanghali o hapon sa Kabikulan, Calabarzon, Central at Northern Luzon at pati na rin sa buong Mindanao. Sa hapon at gabi naman, posibleng umulan dito sa Metro Manila. Ayon naman sa Metra, sa Biyernes o sa weekend, posibleng may mabuong low pressure area sa magkabilang panig ng Pilipinas. At yan po ay ating babantayan. Showbiz tonight na tayo. Spoiled na spoiled ang fans ng pagbabalik ng Four of Spades. May bago na naman kasi silang kanta. Na naman, ako'y walang kalaban-laban. Na naman, ako'y nawawala na sa katinoan. Yan ang kanta nilang Na Naman. Upbeat ang vibe niya na tungkol sa pagkawala sa sarili again and again dahil sa taong mahal niya. Si Blaster Silonga ang nagsulat niyan. Last month lang na mag-comeback ang banda with Unique Salonga. Sumakses na naman si Marjorie Barreto na nakapagtapos na ng college.
At 51 years old, nakagraduate siya sa kursong Bachelor of Arts in Communication Arts sa Philippine Women's University. Sa IG, sinabi ni Marjorie na isinantabi niya ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo na mag-focus siya sa showbiz, sa mga anak, sa public service at sa kanyang negosyo. Ang sweetest part daw ngayon, witness ang kanyang mga anak sa achievement niyang ito. Double celebration din yan dahil this month din ang graduation ng anak niyang si Leon sa University of Asia and the Pacific. Congratulations! O paano? May mga chika pa ako later, ha? Susunod, pulis sa Bohol, nagamok at namaril pa. Pero malimbahay pala ang sinugod. Ilang affidavit sa kaso ng missing sabongeros ay sinumite sa PNP-CIDG, hindi raw ipinasa sa DOJ. Ayon yan sa abogado ng isa sa mga pulis na dawit sa kaso. Minimum na edad na pwedeng managot sa batas, sinusulong na ibaba sa 10 taong gulang. Pero para lang daw yan sa mga karumal-dumal na krimen. At Alma Concepcion, hininga ng nude photos ng isang netizen. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Hinostage sa palengke ang tinderong 16 anyos sa Baliwag, Bulacan. Tinutukan niya ito ng patalim. Agad rumisponde mga pulis at nadamba ang suspect. Depensa ng suspect na si alias Boy, nagawa niyang mang-hostage dahil sa pagod at parang nababaliw na raw siya. Nakakulong na siya at isa sa ilalim sa drug test. Nag-amok at namaril ang isang pulis sa bahay na inakalang pag-aari ng nakaalitan niyang dayuhan. Mali na nga ang sinalakay, may nabaril pa siyang residente at napatay na aso. Naasa frontline ng balita si Jan Arua ng News 5 Visayas. Nakatali pa sa stretcher ang pulis na ito nang dalhin sa presinto sa Gindolman, Bohol. Inireklamo ang pulis na kinilalang si Police Corporal Marcelo Olaer ng pag-aamok at pamamaril sa isang bahay. Patay sa pamamaril ang alagang aso sa nasabing bahay. Habang nasa ospital pa ang nabaril na binata. May tama rin ng bala ang pinto at bintana ng bahay. Ang problema, mali ang ending ng pamamaril ni Olaer dahil maling bahay ang kanyang sinalakay. Base sa investigasyon, nitong Lunes nang manutok ng baril ang pulis sa isang Amerikanong sinita niya dahil sa hindi ito nakahelmet habang sakay ng motorsiklo. Nagalit daw si Olaer sa pagiging arogante ng dayuhan. Kinabukasan, nagsumbong ang Amerikano sa presinto. Kaya dinisarmahan muna ang pulis habang gumugulong ang investigasyon. Hanggang kaninang madaling araw, pumunta sa isang convenience store si Olaer, dala ang isang hindi lisensyadong baril. Tinutukan niya ang isang gwardya at sa pilitang kinuha ang baril nito. Tumakas ang pulis sakay ng motorsiklo. Ayon sa Gindolman Police, balak ni Olaer na balikan ang Amerikanong nagreklamo sa kanya. Dito na siya lumusob sa maling bahay. Pagkapasok niya sa gate, binaril niya yung aso. And then binaril niya rin yung bahay. Seeing that na may tao, binaril niya. Agad namang nakapagsumbong sa mga pulis ang gwardyang naagawa ng baril, kaya naaresto si Olaer. Na-recover sa kanya ang 2 baril. Napag-alaman ding dating may kasong frustrated homicide ang pulis, pero naabsuelto. Hindi lasing o nakadroga ang pulis nang maaresto, pero sasailalim pa rin siya sa neuropsychological examination. Nakakulong na siya ngayon at maharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang frustrated murder at robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! May ilang affidavit sa kaso ng missing sabongeros na sinumite sa PNP-CIDG pero hindi raw itinurn over sa DOJ. Ayon po yan sa abogado ng isa sa mga pulis na dawit sa kaso. Nasa Frontline na balitang yan, JC Cosico. Sa salaysay ng whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa palaisdaan sa Taal Lake ng pulis na si Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, itinapon di umano ang labi ng mga biktima. Isa si Encarnacion sa 12 pulis na kinasuhan ng National Police Commission. Bagay na tahasang itinanggi ng kampo ng pulis. Ayon pa sa abogado niyang si Attorney Bernard Vitriolo, nasa schooling din daw si Encarnacion nang mangyari ang sinasabing pagdukot sa mga sabongero. May mga dokumento raw silang magpapatunay dito.
National Forensic Training Institute. Nandun po siya, nag-graduate po siya doon. Meron po siyang attendance sheet, pirmado po lahat, authenticated po lahat. Hindi rin daw personal na kilala ni Encarnacion ang itinuturong mastermind sa krimen na si Charlie Atong-Ang. Isiniwalat pa ng abogado ng pulis ang nawawala umanong affidavit ng 12 testigo sa kaso na dating mga tauhan ni Patidongan. Hulyo sila nagbigay na kanilang salaysay sa PNP CIDG pero hindi raw naisumite ang mga ito sa Department of Justice. Sumulat na ang abogado ni Encarnacion kay CIDG Chief Christopher Abrahano para isumite ang mga nasabing affidavit sa DOJ. Umaapela rin siya kay PNP Chief Nicolas Torre III na atasan ang CIDG na gawin ito. Kami ay naalarma, tila bagang parang may suppression of evidence dito na nangyayari. Kailangan mabasa ng DOJ yung kabuuan ng istorya. Pag hindi po ito inilabas, one-sided yung direction ng investigation at magiging partial ito at magiging unjust sa mga kinakasuhan or ini-involve. Kinumpirma naman ng CIDG na may natanggap nga silang affidavit mula sa sinasabing mga dating tauhan ni Patidongan. Pero hindi raw ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Yun lang, in-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yon. So, hindi na muna isinabmit sa DOJ yon kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Nilinaw naman ng DOJ na kahit isinumite pa na CIDG sa kanila ang affidavit, hindi nila ito bibigyan ng bigat o halaga dahil gawa ang mga yan ng defense team sa kaso. Awkward din daw ito sa bahagi ng mga respondent. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Opisyal na, ipinagpaliban na ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na naglipat ng eleksyon sa November 2, 2026, All Souls Day pa. Para raw yan bigyang daan ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ayon sa Republic Act 12232, magiging 4 na taon na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Pero tandaan, kapag nakatatlong sunod na termino ka na, bawal ka nang tumakbo sa parehong posisyon sa 2026. Syokot ng malala ang beauty queen actress na si Alma Concepcion sa mensaheng natanggap niya mula sa isang netizen. Nag-request ito ng nude photos mula sa aktres. Nabigla man, idinaan na lang ito ni Alma sa laughing emojis. Sa kanyang caption, sinabi ni Alma na wala raw siyang kababata na nagsabi ng ganito sa kanilang mga tita. Quick to react ang ilang netizen at kinondena ang kawalang respeto ng nagpadala ng mensahe kay Alma. Hinala ng ilan ay baka dummy account lang ito. Susunod, yaya na dumukot sa alaga niyang 3 taong gulang na babae, arestado. Minimum na edad na pwede managot sa batas, gustong ibaba sa 10 taong gulang ni Senador Robin Padilla. At ang pasilip sa collab ni na Blackpink Lisa at Japanese actor Kentaro Sakaguchi. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinagip ang 3 taong gulang na babaeng dinukot sa Quezon City. Ang salarin, mismo ang kanyang yaya na matagal na nag-aalaga sa kanya. Nasa frontline na balitang yan, Hannibal Talete. Nakayakap pa sa kanyang ate habang umiiyak ang 3 taong gulang na babae. Muntik-muntik na siyang makidnap ng kanilang kasambahay sa Quezon City. Ikaw ay aming inaaresto sa salang kidnapping ha? Sa investigasyon, linggo ng gabi na magpaalam ang suspect na kukuha ng gamot sa kabilang bahay. Isinama niya ang bata. Itong kasambahay na almost 2 years na naninilbihan. So pumayag naman tong complainant, no? Lumipas ang 3 oras, hindi sila bumalik. Dito na nag-report sa mga pulis ang magulang ng bata hanggang makatanggap sila ng message. Sinend ng suspect ang picture ng bata. Giit niya, hindi niya sasaktan ng bata pero huwag magsumbong. Humingi siya ng 150,000 pesos na ransom money. Pero bago dalhin sa kanya, humiling muna siya ng picture ng pera.
Pinadadala rin niya sa pamilya ang kanyang mga naiwang gamit. Itinakda ang transaksyon sa Fernando Poe Jr. Avenue. Dito na nakorner ang kidnapper at nabawi ang bata. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Nagawa niya raw ito dahil sinisingil na siya ng kanyang pinagkakautangan. Ginawa ko po. Kailangan ko po kasi ng pera. Pambayad po sa yung naoperahan po ako. Ang magulang ng bata, nagsampa na ng kasong kidnapping for ransom. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Isinusulong sa Senado na ibaba pa lalo ang minimum na edad na pwedeng managot sa batas. Gusto yang gawing 10 taong gulang ni Senator Robin Padilla, pero para lang daw yan sa mga piling krimen. Narito ang aking report. Ay karanasan ko. Sa kanyang privilege speech kanina, inisa-isa ni Senator Robin Hood Padilla ang ilang krimen nitong mga nakaraang buwan na ang mga sangkot ay mga minor de edad. Kaya paniwala niya na papanahon ng amyendahan ng RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa Senate Bill 372 ni Padilla, pinabababa niya sa 10 taong gulang ang ituturing na juvenile offender mula sa kasalukuyang 15 anyos. Pero mananagot lang sila sa batas kung ang kanilang krimen ay heinous o karumal-dumal gaya ng pagpatay at rape. Hindi po ito para sa karaniwang paglabag, kung saan ang iiral pa rin ay ang kasalukuyang probisyon ng batas hinggil sa mga magkakasala na edad 15 hanggang 18 years old. Kung ito'y mahirap pag-usapan, mas mahirap pong pakinggan ang iyak ng mga biktima at pamilya na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Ang panukala ni Padilla, suportado ng ilang senador. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang nalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. Kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari dahil alam mong ginagawa, mayroon silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu. Si Senator Kiko Pangilinan na isa sa mga principal authors at co-sponsors ng amended version ng Juvenile Justice and Welfare Act noong 2013, dinipensa ng anyay disinformation sa batas. At hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Gate pa ni Pangilinan, mas dapat habulin ang mga sindikatong gumagamit ng mga minor de edad sa krimen. Nakatakdang isa lang ang panukala sa Senate Committee on Justice and Human Rights para mas lalong mabusisi. Hindi raw galing sa Kamara ang umunoy demolition job laban kay Senate President Cheese Escudero. Ayon po yan kay House Senior Deputy Speaker David Suarez. Git ni Suarez, mas mabuting hintayin na lang daw ang investigasyon tungkol sa flood control projects. Matatandang iniugnay ni si Escudero sa isang ulat na kasama raw ang kanyang kaibigan at campaign donor sa mga pinakamalaking contractors sa mga flood control projects sa Bicol area. Kamara ang sinisisi dito ni Escudero. Partikular anya ang mga nadismaya sa pag-archive ng Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Well, I think that's something for the Senate President to answer. No? Siguro, what's important is there's an ongoing investigation by the Office of the President. Tingnan natin kung nasa ng mga problema. Abangan, nursing students, solo ride sa jeep at nakabonding pa si Mamang Chuper. At ang Blackpink member Lisa at Japanese star Kentaro Sakaguchi nag-collab para sa isang short film. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
collab sina Blackpink member Lisa at Japanese star Kentaro Sakaguchi. Para yan sa short film nila sa kanta ni Lisa na Dream. Bukas na yan ilalabas. Emosyonal ang tema ng tungkol sa breakup. Nakalagay pa nga sa subtitle, "We ended just like that," quote-unquote. Bahagi ang kanta ng debut album ni Lisa na Alter Ego. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, Passenger Princess ang tampok natin ngayong gabi. Isa siyang estudyante na solo ang jeep kaya inabisuhan si mamang tsoper na huwag siyang ibaba. Yan ang nursing student na si Maria Angela. Sumakay daw siya sa Cubao. Kinakabahan siya dahil isa lamang siyang sakay ng jeep at baka ibaba raw siya ng tsuper at palipatin sa iba. Happy naman daw si Maria dahil hindi siya pinalipat ng jeep. Naging instant barker pa nga siya at nakabonding pa ang tsuper. Uy, higit 3 million na ang views ng TikTok video na yan. Eh, paano mukhang pinagbabantaan niya yung driver? Yo, huwag mo kayo mabigay. Ang bahala sa'yo, ma'am. Narinig mo yung natural sound. Ganon. Takot lang yan. Minsan lang yun, na hindi siksikan sa jeep. Oo, swerte siya. Pero walang passenger princess sa atin dito. Wala tayo, nagmamaneho. Yeah. Ito, bilis magmaneho. Nakakasabay namin lagi sa gabi. Pag nakita nyo to sa kalsada, iwas-iwas kayo dito. Uy, hindi. Ano naman, tinetesting ko yung kotse ko talaga. Huwag ka pa. So medyo inamin sa part na yon. Guilty. Yung MMD na bumoto sa atin ko talaga. Meron naman CCTV dyan Hindi ko bibigay plate number mo. Kamagana. Okay, yan po ang 45 minutong pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si May Andas Bayo. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.